mga barko na pandigma at mga eroplano, mga sangkay na pandigma, maging yung mga barko, nagpaparamdam na po mula po sa China at tila baga papalapit na po ito sa Pilipinas o nakapasok na mismo sa Philippine Exclusive Economic Zone. At hudyat na ba ito, mga sangkay, na ito na nga po ang simula ng invasion o pananakop ng China sa Pilipinas? Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel, okay? Sa baba ng video na to, makikita nyo po mga sangkay yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all, okay? Tapos sa mga nanonood po sa Facebook, huwag nyo rin po kalilimutan syempre na i-follow ang ating Facebook page. Okay, guys. Ito po ngayon yung balita. Mga helicopter di umano, eroplano, mga barko ng China. Ano ba ito? Nakapasok na po ba sa teritoryo ng ating bansa? Tingnan po natin ang balitang ito. Sa gitna ng pagwa-water cannon ng China Coast Guard sa Rore Mission patungong Ayungin Shoal, namataan ng ilang eroplano, helicopter at barko ng Chinese Navy, gayon din ang mga Chinese militia vessel. Bagong pangaharas, namataan din ang isang barko ng US Navy. Saksi, sina Chino Gaston. Grabe. Mukhang may matinding magaganap mga sangkay. Huwag naman po sana hahantong sa digmaan nito. No, dahil very aggressive na po ngayon yung China. Joseph Moro. Hindi lamang mga barko ng China Coast Guard ang namataan sa gitna ng Rore Mission patungong Ayungin Shoal noong March 5. Takip silim ng March 4 habang papalapit ang mga Pilipino sa Sabina Shoal. Paikot-ikot ang helicopter ng Chinese Navy. Inikutan ng BRP Sindangan at BRP Cabra na nag-e-escort sa mga resupply ship. Grabe. Helicopter are also those helicopters that we see in Bajo de Masinloc whenever we patrol that area. So we know for a fact that this is a PLA Navy helicopter. They made 5 passes over Unaisa May 4. On the 5th pass, they were closer than the usual. And they hovered a little bit, taking pictures, so they're showing some interest in Unaisa May 4. Alas 6 ng umaga at nagtatangkang humarang itong China Coast Guard 21555. Yung mga ganyung klase ng barko ng China. Ito yung maliliksi, kaya ito yung pinapangharang nila dun sa ating mga barko, itong BRP Sindangan, para hindi makapasok doon sa Ayungin Shoal kung saan nandun yung BRP Sierra Madre. Isang hindi makilalang aircraft din ang umiikot nung bumangga ang China Coast Guard sa BRP Sindangan. Nako. At binomba ng tubig ang Unaisa May 4. May na-monitor din na 5 barko ng China Coast Guard, 12 Chinese militia vessel, 3 barko ng Chinese Navy at 3 warship ng China. So ang tanong dito mga sangkay, ito na nga ba ang hudyat ng sekretong invasion ng China sa Pilipinas, especially dyan pa sa West Philippine Sea? Dahil tila gusto po talaga nila masakop yan mga sangkay. Kaya siguro may mga ganitong aksyon, mga aktibidad na nagpaparamdam na po sila ngayon. Kaya dapat po maging ready lamang po ang Pilipinas sa anumang klaseng pag-atake na gagawin nitong China dahil hindi po talaga natin alam kung ano ang kasunod nilang aksyon. Kami siya, that's the usual. Bukod pa yan sa 6 na Chinese militia vessel na na-monitor na nakapaligid lamang sa lugar. Pati na ang 2 eroplano ng Chinese Navy. They were clearly outnumbered. Isang araw, bago nangyari ang pangharas, nakita ang isang barko ng United States Navy. May barko din ng Amerika. So bakit nagpapang-abot itong mga to dito, no? Pero walang kinababahala ang AFP Western Command. Okay, kumbaga okay lang kasi Amerikano naman yun eh. It's the usual freedom of navigation patrols. Sabi naman ng spokesman ng US Embassy ng Amerika daw dilipad, maglalayag at mag-ooperate saan man pinapayagan ng international law. Dahil sa pambobomba ng tubig ng mga China Coast Guard na ikinabasag ng mga salamin at ikinabutas ng pader ng Unaisa May 4, 3 resupply boats. Grabe, yan pala yung actual mga sangkay. Oh. Yan po yung damage na nagawa nitong China sa barko natin. Ang Philippine Navy na ang sira sa ngayon. Ang Unaisa May 4 kaya naman daw gawin agad dahil di naman daw malaki ang sira.
Pero under repair pa rin ang Unaiza May 2 na nasira noong October 2023 matapos makabanggaan ang China Coast Guard. Pati ang ML Kalayaan na nasira rin ng water cannon ng China nitong Disyembre. Ganon din ang Unaiza May 1 na tagumpay na nakalapit noong Martes sa BRP Sierra Madre. Kaya sabi ng AFP Western Command o Westcom, running out of supply boats to use. The UM4 is still damaged. Yun yung nasira eh. So this is my best option for the next RORE. This is my best option. So that's why nilabas ko to test whether papasok siya sa Ayungin. So this is a secondary mission. Ang Philippine Navy handa naman daw magbigay ng iba pang assets. May bibilhin din daw silang bagong barko at eroplano sa ilalim ng modernization program. To ensure that we could provide them what they need, different options. Kailangan to mga sanggay, no? Marami pang mga barko kasi isipin nyo, ganun lang kaliit yung barko natin. Pagdating po sa resupply mission, makikita po. Kaya minamalit po tayo ng China eh. Kasi mga nakikita po sa atin, pipitsugin lang. Kaya ganyan po yung pangaharas nila. Itong China ba, nakakaporma ba yan sa Vietnam? Hindi, di ba? Hindi sila makaporma sa Vietnam. Bakit? Alam po nilang papalagan sila ng Vietnam dahil maaayos po yung kanilang mga kagamitang pandigma dyan sa karagatan. Kaya po Pilipinas yung inaano nila mga sanggay kasi alam nila na kaya po nila. Kaya po nilang bulihin. Pero yung Vietnam, nagagawa ba nila yung Vietnam ganyanin? Hindi po, mga sanggay. Pero sana po, hindi po talaga ito humantong sa digmaan, no? Kasi ito po talaga yun eh. Biruin mo, may mga namamataan ng helicopter, eroplano, mga barko ng Chinese Navy. So ano ito? Ito na ba yung dahan-dahang invasion ngayon ng China sa ating teritoryo? Capable than what we have today. All options, conventional and unconventional. Nagasgasan din ang gilid ng barko ng Philippine Coast Guard na BRP Sindangan nang magdikit ito at ang barko ng China Coast Guard kasunod ng dangerous maneuvers ng huli. Buti at naagapan ng mga Coast Guard ng FEDER para di na ito mayupi. Sabi ng Philippine Coast Guard, ang video na ito ang patunay na hindi Pilipinas ang bumangga sa China Coast Guard. Yung China, nag-reverse siya ng engine niya. Makikita niyo yung propulsion ng likod ng barko. Para for the vessel to stay on her position at ma-block talaga yung barko natin. Ang dagat, hindi yung katulad ng kotse. Na kapag huminto ka, preno, tapos na. Ang magagawa mo na lang dyan is you're going to stop your engine or you're going to use your propulsion reverse para ma-arrest mo yung drift. Tugod yan sa gitna ng China na Pilipinas ang nambangga. Pag-aaralan raw ng National Security Council ang panukala ng ilan na hingan na ng danyos ang China. Para sa GMA Integrated. Okay, so ano sa tingin niyo itong mga sanggay? Ito bang ginagawa ng China ay umpisa na ng invasion nila? Dahan-dahan sa Pilipinas kasi nakikita na po ng mga helicopter, mga eroplanong pandigma, mga barkong pandigma ng China. Anong opinion nyo dito mga sanggay? At isa pa sa tanong ko, handa ba tayo? Sakaling magkakaroon ng digmaan, handa ka ba? Comment nyo sa ibaba ng mga opinion. Guys, mayroon pa akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation, okay? Subscribe nyo po ito ngayon after nyo pong mapanood ang video na to. Hanapin nyo na lamang po sa YouTube, Sangkay Revelation, then click the subscribe, click the bell, and click all. Maganda po yung topic natin dito, okay? So ako na po yung magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless.